Ilalabas na ng Human Rights Victims Claims Board ang listahan ng mga biktima ng martial law na unang tatanggap ng kompensasyon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa 4,000 mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ang kabilang sa unang batch ng makatatanggap ng kompensasyon mula sa Human Rights Victims Claims Board. Ayon kay Board Chairperson Lina Sarmiento, ipopost nila ito sa kanilang website at ilalathala ng 3 beses sa mga pahayagan sa loob ng 3 linggo. Kapag walang apila o anumang aberya, ay posibleng sa huling linggo ng Abril o sa unang linggo ng Mayo ay makukuha na ang kanilang claim. Ang matatanggap na kompensasyon ay base sa points na nai-award sa bawat biktima. Ang 1 puntos ay katumbas ng 20,000 piso. Ayon kay Sarmiento, kalahati muna ang matatanggap ng mga claimant at ang balanse ay kapag natapos na ang validation sa natitira pang aplikasyon. Kung sakaling matapos na natin lahat ng nakapending na claims at malaman na natin yung totoong value ng 1 point, doon lamang natin i-adjust yung dapat nilang matanggap. Maaring ito'y lumaki, maaring ito'y lumiit. 10 points ang ibinibigay sa mga pinatay o biktima ng enforced disappearance sa panahon ng martial law, 6 to 9 points sa mga nakaranas ng torture, 3 to 5 points para sa arbitrary detention at 1 to 2 points sa iba pang human rights violations gaya ng involuntary exile o illegal takeover sa mga ari-arian. Bawat aplikante ay makatatanggap ng resulta ng kanilang aplikasyon na aprubahan man ito o hindi. Kung torture ang inaplayan nila at hindi naman torture yung aming binigay, nandun din yung paliwanag kung bakit. Dahil kami, may pinagbabatayan kami sa pagbibigay ng award ng puntos. Ito ay yung mga provision ng batas at saka yung mga ebidensyang kanilang isinumite. Ang kompensasyon ay maaaring makuha ng claimant sa pamamagitan ng cash cards sa pinakamalapit na branch ng Land Bank of the Philippines sa kanilang lugar. Sa mahigit 70,000 aplikante sa Claims Board, mahigit sa 30,000 na ang na-validate ng board. Sana hindi mag-alala yung ating mga kababayan kung sakaling hindi sila masali sa first batch kasi sa loob naman ng taong ito, pipilitin namin matapos yung natitirang 44,000. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.